Ayos na ayos nga ang aking pagpi-Facebook nang bigla nga akong mapadaan dun sa isang food vlogger na nagluto nga nung isda na ginataan. Sobrang natakam nga ako dun sa kanyang niluluto pero tilapia nga yung isda niyang ginamit. Kaya naman kinabukasan ay saktong-sakto nga din na pauwi nga si ate ng bayan kaya naman nagpasabay ako ng pagbili ng isda. Isdang tulingan nga yung aking pinabili dahil yun nga ang gusto kong gataan. 1 kilo nga itong aking pinabili kay ate at nagkakalaga nga raw ito ng 140 ang kilo. Mura nga ang presyo ng tulingan ngayon dahil nga dagsa raw sa palengke. Kagaya ng mangga ay meron din palang mga season ang tulingan kaya naman napakamura ng presyo ng isda ngayon. Bago ko linisan yung pinabili kong isda sa bayan ay naghugas na nga muna ako ng bigas para nga makapagsaing. Para habang ginagaya ko nga itong lulutuin kong isda ay naluluto na nga itong aming kanin. Dito nga ako magluluto sa labas para nga maaliwalas ang pagluluto. Pagkatapos kong maisalang yung aming sinaing ay nagsimula na nga ako sa paglilinis nitong mga isda na tulingan. Hindi nga talaga kami nagpapalinis ng isda sa palengke kapag nga tulingan dahil nga masyadong ang madugo itong isdang ito. Masyadong makalat nga doon sa eco bag at kumakalat yung dugo kaya dito na lang namin nililinisan sa bahay. Madali lang naman ang paglilinis ng isdang tulingan dahil pag hinikit mo na nga yung kanyang hasang ay kasama na nga yung kanyang mga bituka. Kinukuha ko nga pala dito yung atay ng tulingan dahil isasama ko nga ito sa aking pagluluto. Pero wag na wag nyo nga isasama yung apdo dahil nga mapait yun. Hinugasan ko nga lang pala ito ng maraming beses at paulit-ulit dahil sobrang madugo nga ang isdang ito. Mabuti na lang talaga at marami na nga kaming tubig sa hukay kaya naman pag sa tubig ay wala na nga kaming kaproble-problema. At kahit hugasan ko nga ito ng maraming beses ay okay na okay nga lang at hindi nga mahihirapan sa pananabo. Medyo malalaki nga pala ang sukat nitong isda kaya naman yung 1 kilo ay umabot lamang ng 3 piraso. Hinati ko nga lamang ito sa 3 piraso para nga kapag naka-1 putol na ay ayos na ayos na. Nasayang pa nga yung 1 putol dyan ng isda dahil inalis nga ni mama yung taklob kaya naman nakain ng pusa. Pagkatapos kong hiwain ay dumakot ako ng asin at nilagay ko dito sa isda at hinimas-himas ng bahagya. Hindi ko nga alam kung bakit pero pakuwari ko ay para nga magkalasa itong mga isda. Sa mga rikado naman ay gagamit lamang ako dito ng 2 piraso ng sibuyas, ilang piraso ng bawang at gagamit din ako ng maraming luya. Malansa kasi itong tulingan kaya naman hindi pwede na kaunti lamang ang ilalagay kong luya. Hindi ko na nga binalatan itong mga luya dahil mahirap namang baltan ang ganito dahil napakaliliit. At kung babaltan ko pa nga ito ay baka nga mas marami pa nga yung mawala kesa nga doon sa matira. Maglalahok nga din pala ako dito ng kamatis at 3 piraso nga itong aking gagamitin. Kapag mga ginataang isda ay gusto ko talagang naglalagay ng ganito. May lahok na liempo nga yung napanood ko kaya naman maglalahok din tayo ng karne. Hindi nga lang ito liempo pero pwede na yun basta merong taba. Mabuti na nga lang din at meron ngang available dito sa rep kaya naman makakapaglagay tayo nitong karne. Pagkatapos kong makapagayat ng mga sangkap na gagamitin ay malapit na nga ring maluto itong aking sinaing na sinala. Dito ko na nga lulutuin sa kahoy itong mga isda dahil sobrang dami na nga ng mga plastic na nakakalat dito sa aming lutuan sa labas. Gagawin ko ang parikit yung mga plastic na yan para mas madaling magliyab itong aking paglulutuan. Napansin ko nga pala kahapon na pwede na ngang kuhain yung mga dahon ng mustasa dito nga sa may labas ng bahay ni ate. Pero bago ko nga ito kuhain ay tinanong ko nga muna si ate kung ito nga ay kanyang gagamitin. Dahil kako kung hindi ay akin na nga laang at ilalahok ko nga dito sa lulutuin kong isda. Nakakatuwa nga talaga itong mga mustasa ni ate dahil kahit na nga kakaunti yung kanyang lupa ay anong gaganda nga ng dahon. Si mama na nga pala ang pinagkayod ko ng nyug dahil sa pagluluto ay ito talaga ang pinakaayaw ko. Maalam naman ako magkayod pero kahit makapal na nga yung kalyo ko sa kamay ay nakakaramdam pa naman ng sakit. Yung kakanggata at pangalwa nga pala ang kukuhain ko dito. Sobrang lakas na nga pala nung aking apoy dahil kanina pa nga ako nagparikit. Naglagay lamang ako ng mantika para maigisa itong mga sibuyas, bawang at luya. Sinabay-sabay ko na nga ang paglalagay dyan dahil ganun din naman yun. Haluin mo na nga lang ng mabuti para maging pantay yung pagkakaluto. Nung lumabas na yung aroma ay inilagay ko na nga rin pala itong mga kamatis. Nung lumambot na yung mga kamatis ay sunod ko namang inilagay itong mga karne. Hinalo ko lamang ito ng mabuti at pagkatapos ay naglagay ako ng kaunting patis para magkaroon ng lasa. Nakita ko nga na meron pa nga kaming balaw doon sa rep kaya naman naglagay ako ng 1 kutsara. Hindi ko nga alam kung bakit naglagay ako ng ganito pero yun nga ang trip ko. So dahil dyan, ang tawag ko nga dito sa aking niluluto ay binagoong tulingan na may kaunting karne. Pagkatapos kong maigisa ng maayos ay sunod ko nang inilagay itong pangalawang gata. Papalambutin ko pa kasi itong mga karne kaya naman inuna ko nang ilagay itong pangalawang gata. Hinayaan ko lamang itong kumulo at inintay na lumambot yung karne. Nung malambot na ay isa-isa ko nang inilagay dito yung mga isdang tulingan. Naglagay na din pala ako dito ng paminta at kaunting magic sarap at pagkatapos ay tinakpan ko na nga muna ito para mas madaling maluto yung mga isda. Yung mustasa nga lang sana ang ilalahok ko dito pero dumating nga si mama na may dalangang talong at meron nga ding dalang okra. Ang gaganda nga nitong dala niyang gulay at mukhang kapuputi pa nga lang. Mayat maya ay tinitignan ko nga itong isda dahil baka naman masunog. Malakas nga yung apoy dito sa labas kaya naman kailangan ko itong tignan ng mas madalas. Pagkatapos kong mabaliktad yung mga isda ay hinayaan ko lang ulit ito dito sa apoy.
Pagkalipas ng ilang minuto ay ganito na nga yung kanyang itsura at medyo nasusunog na nga yung mga gilid. Sa puntong ito ay ilalagay ko na nga pala ang mga gulay pero uunahin ko nga ilagay itong mga okra at itong talong. Pagkalipas naman ng mga ilang minuto ay sunod ko namang inilagay itong mga dahon ng mustasa. At syempre pagkatapos ay tinakpan ko nga muna ulit ito para nga mas madaling malukmay. Malukmay na yung dahon ng mustasa ay ito na nga ang tamang pagkakataon para ilagay itong mga kakanggata. Hinayaan ko lamang itong kumulo at pagkatapos ay naglagay naman ako ng kaunting suka. Sinadya ko talagang sa huli maglagay ng suka para hindi kumunat yung ating mga gulay. Maglalagay din ako dito ng 3 piraso na siling green at dito nga lang ako kukuha sa tanim ni mama. 3 nga lang ang ilalagay ko dito dahil ako lang naman ang mahilig sa maanghang dito sa bahay. Hindi ko na nga din yan binaakbak dahil baka magalit nga yung aking mga kapatid. Hinayaan ko lamang ulit nga ito dito sa apoy para nga medyo maluto itong ating mga sili. Makalipas nga lang siguro ang mga 2 minuto ay okay na nga ito at pwede na nga ahunin. Hindi ko na nga ito masyadong pinakati dahil mas gusto nga namin yung may sabaw. Hindi na nga rin namin ito pinatagal dahil anong oras na nga at oras na din talaga ng pagkain. Paborito ko talaga ang okra kahit ano nga ang luto sa kanya. Itong ulo ng isda nga pala ang kinuha ko dahil basta mga ulo ay paborito ko talaga yun. At syempre, first bite, craving satisfied. At grabe talaga, hindi ko na naman napigilan na kumain ng kanin. Bagay ganito naman talaga ang ulam, ay sino ba namang hindi makakahindi sa kanin? Nagkamay pa talaga ako dyan para pil na pil nga yung paglalaway ko doon sa napanood ko kagabi. Hindi nga pala masyadong maanghang itong sili ni mama, kaya naman for the go.